isang karaniwang bukid na ninirahan ang mag-asawang Vilma at Tirso. Ang kanilang bahay ay malapit sa dagat. Si Tirso ay mangingisda. Ang pangingisda ay ang pinagkakakitaan nila ng pamumuhay ng mga taga roon. Sa 3 taong pagsasama ng mag-asawa, saka pa naglihi si Vilma. Sa kanyang paglilihi, laging gustong iulam sa pagkain ang isdang bangus. May mga araw na walang mahuling bangus si Tirso, kaya si Vilma nagtatampo at hindi nakakain. Siya ay iiyak ng iiyak. Isang araw, si Tirso ay pumunta sa dagat. Siya'y walang malamang gawin nang makarinig ng sigaw. Makatatlong ulit na narinig niya ang kanyang pangalan. Tumingin ka sa ibaba. Tumungo si Tirso at nakita ang isang malaking isdang bangus, maganda at may korona. Ako'y nagmula sa kailaliman ng dagat. Ako ang reyna ng karagatan. Baka ikaw ay may kailangan. Ako'y handang tumulong sa iyo. Nagtapat si Tirso. Ang aking asawa ay nagdadalang tao. Lagi siyang humihingi sa akin ng isang bangus. Wala akong ibigay, wala akong mahuli sa dagat at wala ring mahubili sa pamilihan. Kita'y tutulungan linggo-linggo o kahit araw-araw. Kita'y bibigyan ng bangus sa isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Pagdating ng iyong anak sa gulang na 7 taon, siya'y ibibigay mo sa akin. Yamang walang ibang paraan sa pagkakaroon ng isdang bangus para sa kanyang asawa, siya'y pumayag. Bukas magsisimula ang rasyon. Bibigyan kita ng isda. Sila'y naghiwalay na kapwa nasiyahan. Nang sumunod na araw, si Tirso ay pumunta sa aplaya. Nakita niya ang mga isdang handa at nakahanay sa buhanginan. Kinuha niya ang mga ito at iniuwi. Niluto ni Vilma ang mga isda at ang mag-asawa ay nagsalo. Ganito ang pangyayari kahit na si Vilma ay nagsilang na ng sanggol. Pinangalanan ang sanggol na Marita. Napakaganda ng bata. Mahal na mahal ng ama't ina si Marita. Ito'y maitim ang buhok at mga mata'y kumikislap tulad ng isang manika. Ang tatlo ay naglalaro sa looban ng kanilang bahay. Subalit, tikis na hindi pinapasyal sa dalampasigan. Ang bata ay lumaki at sa kanyang paglaki ay lalong nag-ibayo ang pagmamahal ng ama't ina. Dumating ang 7 taon ng bata. Ligalig na ligalig si Tirso. Hindi niya malaman kung paano niya ipagtapat ang kanyang ipinangako kay Reynang Bangus. Vilma, may ipagtapat ako sa iyo. Huwag kang magagalit. Sa halip ay ako'y payuhan mo kung ano ang nararapat nating gawin, kung ano ang solusyon sa ating problema. Ano bang problema ang pinagsasabi mo?
Tatandaan mo ba noong ikaw ay naglilihi, nung gusto mong kumain lagi ng isdang bangus? Suy-suy ka ng suy-suy na manghuli ako sa dagat. Sa aking pag-uwi, wala akong dala. Wala ring mabili sa pamilihan. Tinulungan ako ng rena ng mga bangus. Siya raw araw-araw ay magbibigay sa akin ng isdang rasyon. Dahil dyan, kaya ako'y pinapangakong pagdating ng ating sanggol sa gulang na 7 taon, ibibigay ko sa kanya si Marita. Hindi maaari. Siya ay tangi nating kayamanan. Hindi ko matitiis na siya ay mawalay. Sukdang aking ikamatay, ako'y tutol. Isang umaga, si Tirso ay nagpunta sa playa. Marangal na rena ng mga isda, ayaw pumayag ng aking asawa. Ipinakikiusap na sa halip na kunin mo si Marita, ikaw ay bibigyan namin ng diamanting singsing at 6 na kalabaw. Magpakalalaki ka. Pahalagan mo ang iyong pangako at ang ating kasunduan. Nag-isip si Tirso, pumasok sa kanyang loob na ang kanyang kausap ay isda lamang, kaya hindi nito kayang agawin o kunin si Marita kung ito'y malayo sa dagat o sa dalampasigan. Ipinasyan niya na hindi niya tutuparin ang kanyang pangako. Siya'y nagtatakbo na walang kapatok mang sinasalita. Galit na galit ang reynang bangus. Oras na ang batang iyan ay pumarito sa aplaya. Siya'y aking dudukutin. Mula noon ay hindi na nakita sina Tirso, Vilma at Marita sa baybay dagat. Isang umaga, may dumating na battle sa dalampasigan. Ang mga tao sa baryo ay naghalimbungan at nag-usyoso. Ang ilan sa bangkang nakadaong natanaw ni Marita. Ang mga taong umakyat manaog sa sasakyan, tumawag ng pansin ni Marita ang matingkad na kulay ng sasakyan. Siya'y nagpunta roon. Iyon ang unang pagkakataon ng gayong uri ng bangka sa daungan. Nang doon si Marita, nakapag-alisan na ang mga tao. Marahan siyang lumapit sa bangka. Sa isang iglap, siya ay sinakmal ng dambuhalang ay. Siya'y nagpagibig at humingi ng tulong. Ngunit, nang dumating ang saklolo, ay huli na. Ang ina at ama, kasama ang mga taga-nayon, ay naghanap at ginalugal ang karagatan, subalit nawalan ng saysay. Tuwing sasapit ang orasyon, matapos magdasal sina Vilma at Tirso, sila'y pupunta sa talukan ng Anon sa pagbabakasakaling makita si Marita. Lumakad ang mga buwan at mga taon, subalit kahit anino ay walang nakita ang mag-asawa.
Isang gabing maliwanag ang langit dahil sa kabilugan ng buwan. Ang dalawang matanda ay naganyak na magdadalampasigan. Sila'y may namataang isang magandang babaeng mahaba ang buhok. Ito'y lumalangoy. Ang kalahati ng kanyang paitaas ay tao, subalit sa pababa ay walang paa. Ang pinakapaa ay puno ng kaliskis, sa dulo ay palikpik. Ito ang unang sirena.